Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon sa video ito ay i-share ko sa inyo yung nilalaman, yung nakasulat sa kontrata ng isang housemaid. Kasi nung nag-a-apply po akong mag-abroad, hindi ko alam kung ano ba yung mga nakasulat sa kontrata. Kasi nahawakan ko na lang yung kontrata ko nung magpa-flight na ako. Nung nagpunta ako sa agency noon para magpirma ng kontrata, hindi ko siya masyadong nabasa. At saka hindi ako binigyan ng photocopy, kaya hindi ko alam yung buong laman ng kontrata. Nabasa ko na lang siya ng buo nung magpa-flight na ako. So heto, para sa mga first-timer na nagbabalak mag-abroad bilang DH, babasahin ko para sa inyo itong nilalaman ng kontrata para kahit pa paano may ideya kayo kung ano ba yung mga karapatan natin bilang mga housemaid na mangingibang bansa. Pero bago pong lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, sana wag mong kalimutang mag-subscribe. Ito po, babasahin ko po itong kontrata natin. Mga nagbabalak na mag-abroad, na mangangatulong sa ibang bansa. Ito yung nilalaman ng kontrata natin. Itong kontrata po na babasahin ko ngayon, bali ano na po to, renewed na. Kasi nga bumalik na ako sa mga amo ko. Ito yung kontrata ko na na-renew na. Kaya yung unang pahina nito, kapag renew na yung kontrata mo, yung unang pahina ay yung Overseas Employment Certificate, yung OEC. Ito yung OEC, Xerox. At saka yung pangalawa, yung resibo sa OWA. Kasi nung nag-renew ako ng kontrata ko, nirenew ko rin yung OWA ko. At ito po, ito na po yung kontrata natin. Kung bago ka pa lang na mag-abroad, kung first timer, ito yung unang page sa kontrata mo. So, sa unang page po ng kontrata natin, dito nakasulat yung, standard employment contract. Ko na lang siya, i-screenshot ko na lang siya para maano sa screen. Ito po yung unang pahina ng kontrata natin, Standard Employment Contract for Filipino Household Service Workers, HSWs bound for the Kingdom of Saudi Arabia. This employment contract is executed and entered into by and between. So, yan, nakasulat po dito yung employer, yung pangalan ng employer natin, address, yung kama number nila, tapos numbers of family, kung ilang pamilya ba, ilang membro ng pamilya ang siserbisyuhan ng worker, at saka telephone number, dito din po yung mga contact number. Tapos sa baba naman, sa pangalawa ay household service worker. Ito naman yung detalye about sa worker. Na ikaw na nag-a-apply, katulad ko, Maricar Pio Pareñas. Tapos yung position ko, household worker. Tapos address sa Pilipinas. Tapos passport number. Dito rin nakasulat yung date of issue at saka place of issue ng passport number. So, yan po siyang nakasulat sa unang pahina ng kontrata natin. At ayan po, sa kalahati English at yung kalahati ay Arabic. Ayan po, meron din po siyang tatak na kasi nga, renewed na siya. Dito na siya natatakan sa, sa embassy sa Jeddah. Date, April 10, 2017, nag-renew po ako ng kontrata ko. Bali, 2015 po akong unang dumating dito sa Saudi Arabia. Tapos, April 10, 2017 ako nag-renew. So, sa pangalawang page po ng kontrata natin, dito na po nakasulat yung mga dapat na sundin ng employer at ng worker. So, ito po, voluntary binding themselves to the following terms and conditions. Sa number 1, site of employment, dito nakasulat Jeddah. Tapos po, sa number 2, contract duration, 2 years effective from the date of departure of the worker from the Philippines. The monthly salary shall start upon actual reporting to work. So, ito na po, yung nakasulat dito na the monthly salary shall start upon actual reporting to work. So, kung nag-flight ka ng April 1, tapos dumating ka dito sa Jeddah April 2, tapos baka 1 week ka pa bago sinundo ng amo mo, kung sakali man baka na-stay ka pa sa agency. Kasi minsan nangyayari yan na matagal sunduin ng mga amo kasi minsan yung mga amo nasa bakasyon. So, kung April 2 ka dumating sa Jeddah or saan mang bansa ka pupunta tapos after 1 week ka pa nagsimula na magtrabaho. So, sinabi naman dito na the monthly salary shall start upon actual reporting to work. So, pagkakaintindi ko, hindi siya magbabase sa pagdating mo sa bansang napuntahan mo. Magbabase siya sa actual na reporting to work mo na. So, yun po yung pagkakaintindi ko.
Ewan ko lang sa iba. That is my own understanding. Dito naman po sa number 3, the household service worker and the employer agree on the monthly salary of, ayan po, yung akin po kasi 1,500 plus 200. Kasi nga, may plus 200 na siya kasi nga renewed na yung kontrata ko. Bumalik ako sa kanila kaya dinagdagan nila yung sahod ko, which is in accordance with the laws and regulations prevailing in both countries. Ang minimum po na sahod kapag baguhan pa lang ay 1,500 real, $400 po yun. So ito na po yung, at ito rin po yung pang-apat. The employer shall open a bank account for the HSW in KSA subject to some rules and regulations and shall deposit regularly every end of the month the salary of the HSW to the said account. The passbook or deposit slip or their equivalent shall be given to the HSW and remain in his/her custody. The employer shall help the HSW to remit his/her salary through proper banking channels. So ito po, kapag dumating tayo sa amo natin, syempre responsibilidad ng mga amo natin na mag-open sila ng bank account para sa atin, para sa doon papasok yung sahod natin. So ito po, sinunod po ito ng mga amo ko. Ngayon po, nag-open po sila ng bank account para sa akin. At doon na po nila sinesend yung sahod ko. Pero nung una po kasi, pagdating ko sa kanila, wala pa akong ATM, cash pa nilang binibigay sa akin. Pero ano po, may pinipirmahan po ako kapag na-receive ko yung sahod ko. The employer shall help the HSW to remit his/her salary through proper banking channel. So, obligado din po yung mga amo ninyo na i-assist nila kayo or samahan nila kayo para magpadala. Kung sakali man na wala pa kayong bank account. Kasi ngayon may online transfer na po ngayon, kaya ako po, online transfer na yung ginagamit ko. Noon po nung wala pa akong ATM bank account, yung taga-maneho pong nagpapadala ng pera ko. Kaya hindi ko na kailangan sumama, yung taga-maneho na lang yung pumupunta para magpadala ng pera ko. Pag nagkapadala na siya, yun po binibigay sa akin yung resibo. At yung resibo po, yun, pinipirmahan ko rin din po yun. May kopya po yung amo ko, may kopya din po ako. Yun po yung pinipirmahan ko na yung sahod ko ay naipadala na sa Pilipinas. Yung panglima po ay, the household service worker shall be provided with continuous rest at least 8 hours per day. So yan, nakasulat sa kontrata natin na dapat at least 8 hours per day may rest tayo. Pero syempre, yung iba hindi ito nasusunod. Kasi karamihan mga household dito, overwork, overtime, na walang bayad. So sa pang-anim nakasulat na rest day, at least 1 rest day per week. So, ito po, nakasulat din po sa kontrata natin na sa buong linggo, mayroong isang araw tayong pahinga na rest day talaga siya, na walang trabaho, na kung sa kwarto ka lang, nagkukulong. Hindi naman sinabi dito na day off na pwede kang lumabas or ano, nakadepende na rin yan sa amo mo kung palalabasin ka or hindi. Pero ito po, nakasulat talaga sa kontrata natin, dapat meron tayong rest day in 1 week, na talagang yung hindi tayo magtatrabaho sa kanila ba, na oras natin para sa sarili natin. At pang-pito po, free transportation to the site of employment and back to the point of origin upon expiration of contract, and ensure the worker's timely repatriation. In case of termination for reason not attributable to the worker, the employer shall bear the cost of repatriation of the household service worker to the Philippines. So, syempre yung employer, kapag nagkuha sila ng katulong nila, obligado din sila magbayad sa transportation ng worker na kukunin nila. At kung sakali man na in case of termination, kung sakali na ite-terminate nila yung katulong kung hindi nila nagustuhan, kung yung amo ang mag-terminate, sila din po yung mag-shoulder ng mga gastos para ma-repatriate, para mapauwi ulit yung worker na nakuha nila, na kung sakali man na hindi nila gusto. So, yun po yung pagkakaintindi ko. Kung may iba kayong pagkakaintindi, iba po yung pagkakaintindi natin. Joke. So, yung pangwalo po ay, the employer shall provide the household service workers suitable and sanitary living quarters as well as adequate food or equivalent monetary allowance. So, obligado din po si employer na mag-provide ng sanitary living. So, ibig sabihin nito, sanitary living quarters, yung kaaya-aya na kwarto, at tamang pagkain. Kung sa mga cleaners siguro, kung yung mga agency nila, yun, obligado yung agency nila na mabigyan sila ng tamang accommodation, tamang pagkain, at saka allowance. Pero sa ating mga katulong, sa mga amo natin, obligado din sila na mabigyan nila tayo ng kaaya-aya na kwarto at tamang pagkain.
At sa pang-siyam po, dito sa kontrata natin ay, for acceptance medical reason, the HSW shall be allowed to rest and shall continue to receive her regular salary. The employer shall shoulder the medical expenses. So, ibig sabihin po nito, kapag po yung worker ay nagkasakit, may karapatan siyang magpahinga. At habang nagpapahinga, kasi hindi nga makapagtrabaho, continue pa rin yung salary niya. Buo pa rin matatanggap ng worker yung salary niya. At the employer shall shoulder the medical expenses. So, shoulder din employer yung nagastos sa medical. So, yan po ang karapatan natin bilang mga katulong, kasambahay sa bansang pupuntahan natin. At sa pang-sampu po, the HSW is entitled to return to the Philippines to spend her paid vacation leave of 30 days for every 2 years of service with a round-trip economy class ticket. In case of her desire to continue working with the employer, she is entitled to an additional 1 month salary. So, ito na yung tinatawag natin na bonus, na kapag nakatapos tayo ng contract natin, meron tayong matatanggap na 1 buwan na sahod sa mga amo natin. At kung sakali na babalik ka na in case of her desire to continue working with the employer, she is entitled to an additional 1 month salary. So, ito po, number 10 na to na nakasulat sa kontrata, hindi ko po siya naranasan. Nag-renew po ako ng kontrata ko, bumalik po ako sa mga amo ko, pero hindi ko po siya naranasan, hindi ko siya natikman. Wala po akong bonus na natanggap nung bumalik ako. So, ayun, kaya hindi lahat ng nakasulat dito sa kontrata ay sinusunod ng mga amo. So, sa pang-11 po, in case of death, ay wag naman sana. The employer is responsible for the repatriation of the HSW's remains and personal belongings to the Republic of the Philippines as soon as legally possible and without undue delay. In case the repatriation of remains is not possible, the same may be disposed of after obtaining the approval of one of the HSW's next of kin or by the Philippine Embassy Consulate. So, sana wag tayo humantong sa ganito. So, sa pang-12 po na nakasulat sa kontrata natin, in case of dispute between the employer and the HSW, the two contracting parties may refer to the dispute to the appropriate Saudi authorities for conciliation and or resolution. So, ibig sabihin nito, kung si employer at worker ay merong hindi pagkakaintindihan, kailangan nila na lumapit sila sa Saudi authorities para doon sila mag-resolution. Doon sila debate. Di ko alam. Basta doon, kailangan nila ng Saudi authorities para doon na sila doon sila mag-away? Hindi, doon na sila basta magpaliwanag bakit hindi nila gusto yung isa't isa. Sa 13 po na nakasulat sa kontrata ay, in case the household service worker runs away or refuses to work without valid causes, the Philippine Recruitment Agency shall be responsible in having her replaced or in returning the accrued cost of recruitment to her employer, as for agreement between the employer, the Saudi Recruitment Agency, and the Philippine Recruitment Agency. So, kung sakali man na si worker nag-run away or nag-refuse to work, hindi siya nagtrabaho, so yung agency may responsibilidad sila na palitan yung worker or ibalik yung ibinayad ni employer. Kasi nga, yun yung nakasulat din sa agreement ng between agency to agency. So, kung sakali si worker hindi nagtrabaho or tumakas, so, ang agency ang mananagot. Sila yung may responsibilidad para palitan siya or ibalik yung binayad ng employer. So, sa susunod po na pahina, number 14 po ay, ito po, next page po tayo, special provisions. So, ang taas po ng special provisions, number 14, meron po siyang A, B, C, D, E, F, G. So, sa number 14 po sa letter A, ito pong nakasulat. The responsibility of informing the employer regarding the departure and arrival of the HSW in the Kingdom of Saudi Arabia shall be that of the Philippine Recruitment Agency in coordination with the Saudi Recruitment Agency. Ano na to? Sa agency to agency. So, responsibilidad ng agency na ipaalam sa agency sa Saudi Arabia na ayan, naka-flight na yung worker. Yun yung pagkakaintindi ko. So, sa letter B po, ito po, nakasulat na, the employer and his family members and the HSW shall treat one another with respect and dignity. So, nakasulat din po sa kontrata natin na yung mga employer natin at yung mga family members niya na dapat i-treat nila na may respeto at dignidad yung katulong nila. At sa letter C naman,
the HSW shall work solely for the employer and his immediate household. So, ito nakasulat sa kontrata natin na iisang amo lang dapat ang pagtatrabahuan natin, ang pagsiserbisyuhan natin. So, may mga pasaway pa rin employer na hindi ito sinusunod. Pero nakasulat po sa kontrata natin na kung ano yung pamilya na pinuntahan mo, kung ano man yung employer mo sa kontrata mo, dapat siya lang yung siserbisyuhan mo at saka yung members of family niya. Pero maraming mga amo na pasaway na pinapatrabaho yung katulong nila sa ibang bahay. So dito po sa letter D, the employer shall not deduct any amount from the regular salary of the household service worker. In case of deduction for lawful reason, such deduction must be reflected in the HSW's pay slip. So yan nga po, hindi dapat daw dinideduct ni employer yung regular na salary ni worker. Pero in case of deduction for lawful reason, kung may sapat naman na dahilan na babawasan ng employer yung sahod mo, kung sakali man na ikaw na worker, nakasira ka, meron kang nabasag, yun, ipapabayad sa'yo, yun, medyo lawful naman yun siya na reason. Kaya yun, kung sakali man na i-deduct nila, dapat naka-reflected in the HSW's payslip. Yung kung may pinipirmahan ka na pagsahuran na, dapat naka-indicate, dapat nakasulat doon kung bakit yan lang yung salary na natanggap mo. Kung binabawasan ng employer yung sahod mo na wala namang sapat na dahilan, so yun, pwede kang mag-report sa agency. May mga pasaway din pong amo na hindi sumusunod sa $400 na sahod. So sa letter E po, the employer shall pay the cost of the household service workers' residence permit, exit re-entry visa, and final exit visa, including the renewals and penalties resulting from the delays. So, obligado po sa employer na siya yung magbayad lahat kapag magre-renew or kukuha ka ng permit or exit re-entry visa. So, siya po ang mag-shoulder ng mga cost na yun. At sa letter F, the passport and work permit, of the worker shall remain in her possession. So, nasa kontrata po natin nakasulat na dapat tayo ang may hawak ng passport natin at ng ikama natin. Pero sa akin po, ako po ang nakahawak ng ikama ko, pero yung amo ko po ang may hawak ng passport ko. Para sa akin, okay lang naman yun. So, sa letter G po, the household service worker shall be allowed to freely communicate with her family and the Philippine Embassy Consulate on her personal expenses or account. So, si worker po, may karapatan po tayo na makipag-communicate, makipag-usap sa pamilya natin or sa Philippine Embassy ng sarili nating gastos. Wala nang problema doon. Tayong bibili ng load para makausap yung pamilya natin. At kung sakali na may gusto kang isumbong sa embassy, ireklamo sa mga amo mo, so may karapatan ka. So, sa letter H, the employer shall explain the members of his household the provision of this contract and ensure that these are observed. So, si employer, obligado siyang explain ang nakasulat sa kontratang ito sa members ng family niya. Pero hindi ko alam kung ginagawa ito ng employer. So, ito po sa next page naman po tayo, sa number 15 na po tayo. Sa 15 nakasulat na, any provision of this standard employment contract may be altered, amended, or substitute through the Saudi-Philippine Joint Technical Working Committee. Intindihin nyo na lang po, di ko masyadong maintindihan. Number 15, ang pagkakaintindi ko dito, basta kayo nang umintindi. So, number 16 na po tayo. The worker shall be repatriated at the employer's expenses in the event of war, civil disturbance, or major natural calamity, or in case the worker suffers from serious illness or work injury medically proven to render her incapable of completing the contract. So, kung sakali man na mayroong gera or mayroong natural calamity or nagkasakit si worker na injured, sapat na yun na dahilan para pauwiin ni employer si worker ng na si employer ang gagastos. Obligado si employer na siya yung bumili ng ticket para kay worker kasi naman siya kasi nakasulat dito na proven to render her incapable of completing the contract. So sapat na yun na dahilan para mapauwi si worker. So number 17 po, after the expiration of the contract and the HSW desires to return to the Philippines, the employer shall present the bank statement of the HSW to the Saudi Recruitment Agency, and the employer and the worker shall then sign a final settlement. Such bank
statement and proof of settlement may be submitted as evidence in the Philippines and in the KSA. So, yun nga po, kapag uuwi na si worker, mag-i-exit na. Hindi ko alam kung masusunod to kasi hindi pa naman ako nag-exit. Inshallah, pag next year. Hindi ko alam kung gagawin namin ito ng amo ko. Kaya hindi ko masasabi kung masusunod to. Siguro, susundin to ng amo ko. Kasi nga mag-i-exit na ako. Baka meron akong pipirmahan na, ayun, tapos na ako sa kanila. So, number 18 na po tayo. This contract may be renewed upon the agreement of the worker and her employer. Should the contract be renewed, a copy of the renewed ICAMA shall be submitted to the Philippine Embassy Consulate by the employer or Saudi Recruitment Agency. So, ito po, this contract may be renewed, sabi nga niya. Itong kontrata, kung gusto mong bumalik sa mga amo mo, pwedeng i-renew yung kontrata mo. Pati yung renewal din ng ICAMA mo. So, nung nag-renew po ako, dala-dala ko po yung photocopy ng passport ko, photocopy ng ICAMA ko. Yun yung dinala ko nung nag-renew ako ng kontrata. So, sa number 19 po tayo, ito na po yung last sa kontrata natin na nakasulat na, this contract shall be written in 2 original copies in English and Arabic text. Both copies being equally authentic. So, ito nakasulat sa kontrata natin. At saka napalo naman siya kasi nga ito kontrata natin na dapat nakasulat siya sa English at Arabic. So, dito sa baba, dito nakasulat na yung Certificate of Employment. Ayan, i-screenshot ko na lang at basahin nyo na lang. Ayan, see. This certifies that Maricar Parinas has been working for me since 2015 and will continue to work for me when he comes back from vacation and the Philippines. So, ayan po. Nakasulat yung pangalan ko at pangalan ng employer ko. Nagpirmahan kami. So, sa panghuli, ibalik ito na po yung panghuling page ng kontrata natin ng isang HSW, ng isang household service worker. Ito may page pa sa akin kasi nga renew na itong kontrata ko kaya may re-entry, electronic exit re-entry visa. Yung re-entry ko to. Tapos dito yung Xerox ng passport ko at saka sa next page yung Xerox ng ICAMA ng employer ko. So ganito po kapag nag-renew ng kontrata, may mga Xerox. Pero yung kontrata po natin ng mga HSWs, ano lang siya, 1, 2, 3, 4, 5. So bali 5 page lang siya. Itong mga extra na papel na sa kontrata ko, mga na to. Yun nga, mga Xerox ng ICAMA ko, Xerox ng passport, re-entry, at saka yung Xerox din ng resibo ng OWA ko, at saka OEC. Ito yung kontrata natin, 5 pahina lang. So, yun po yung nakasulat sa kontrata natin sa mga nag-a-apply na mag-abroad. So, yun po. Sana po nakakuha kayo ng ideya kung ano yung sulat ba talaga sa kontrata natin. Ano yung mga karapatan natin. So, ito po naman yung opinion ko tungkol sa kontrata. So, about po sa member of the family. Kasi minsan hindi mo siya pwedeng pagbasihan. Sa akin naman, kasi yung nakasulat sa member of the family ay 4. So, nasunod naman siya kasi 4 nga lang naman yung siniservisyohan ko. Kasi 2 lang yung anak ng mga amo ko. Pero, may ibang amo na hindi nila sinusulat lahat ng membro ng pamilya nila. Kung ikaw na nag-a-apply, kung nakasulat lang sa member of the family ay 4 lang, tapos pagdating mo sa mga amo mo, ang dami pala nila, 10, 15 na pala kataong nakatira sa isang bahay, so minsan hindi siya nasusunod yung nakasulat sa member of the family. So sa pagpapadala naman po ng pera, yun nga, obligado naman yung mga amo mo na kung sakaling sa unang sahod mo gusto mo magpadala, makiusap ka sa mga amo mo na gusto mo magpadala ng pera, or may mga amo din kasi na hindi sila nag-open ng bank account para sa mga katulong nila, bali cash na lang nila na ibinibigay yung sahod. So hangga't maaari, sabihin mo sa mga amo mo na gumawa kayo ng kasunduan na natanggap mo na yung sahod mo, na hindi mo pa natanggap yung sahod mo, ganun ba, para kahit pa paano may prove ka na sinahuran ka na ba o hindi, para hindi ka magka-problema sa sahod. May mga amo din na hindi nila sinusunod yung $400 na monthly salary. Bali, 1,500 real po yun. Kung sakali na hindi yun sinusunod ng mga amo mo, pwede mo silang i-report. Pwede kang magsumbong sa agency mo na hindi ka sinasahuran ng naayon sa kontrata. At tungkol po sa rest day na at least 8 hours, hindi naman talaga siya totally nasusunod. Kasi siguro sa ibang amo sa akin po nasusunod po siya. Minsan nga higit pa yung rest day ko. Pero sa ibang amo sa
unang amo ko po, hindi po siya nasusunod kasi overwork po talaga ako doon. Bali, 4-5 hours lang yung tulog ko, tapos the rest, ayun, trabaho na ng trabaho. Kulang sa tulog ako sa unang amo ko. Kaya hindi rin siya nasusunod sa ibang amo. Pero kung sakali man na, kung sakali man na pagod ka na at kailangan mo talaga ng 8 hours na pahinga, pwede mong ipabasa. Pwede mong ipabasa sa amo mo yung kontrata mo para naman ma-aware sila. Kasi baka hindi nga binabasa ng amo mo yung kontrata, baka hindi niya alam. So, ipaalala mo lang na may karapatan ka na magpahinga ng kahit 8 oras lang sa isang araw. At dito nakasulat din sa kontrata natin na mayroon tayong rest day sa loob ng isang linggo. Hindi naman niya nasusunod talaga lahat ng amo eh. Kasi hindi naman nila naibibigay yung buong araw na rest day mo na kahit nasa kwarto ka lang nagkukulong na hindi ka talaga nila tatawagin, hindi ka pagtatrabahuin. Pero okay lang naman yun. Basta ang mahalaga ay basta may tamang pahinga ka lang. Hindi naman siya issue eh kung hindi siya nasusunod. Basta may tamang pahinga ka lang. Yun lang naman ang mahalaga eh. Huwag ka lang ma-overwork. Kasi ang hirap pag sa bahay tayo, wala tayong overtime. Walang bayad yung overtime natin. At nakasulat din sa kontrata natin na dapat i-provide ni employer lahat ng mga kailangan natin, mga personal needs natin. Pero hindi naman lahat ng amo sumusunod dyan. Siguro susundin nila yan sa unang buwan mo lang, pangalawang buwan mo lang sa kanila. Pero sa susunod na buwan, hindi na. Kasi nga may sahod ka na. Ikaw na yung bibili ng mga kailanganin mo. So nangyayari po yan. Kapag unang dating pa lang ng worker, kompleto pa yan, bibilhan nila ng mga shampoo, sabon, pagkain, bibilhan pa nila. Pero sa susunod na buwan, kapag may sahod ka na, hindi na masyado. Unti-unti na hindi na nila napoprovide yung pangangailangan ng kasambahay nila. Kaya tayo naman mga Pilipino, okay lang naman yung ganun, kasi tayo lang din naman yung gumagamit, personal needs naman natin. Kaya hindi na tayo nagrereklamo. Parang okay na lang sa atin. At meron din po na yung sa bonus po, yung vacation pay. Yung ibang amo po sumusunod po dyan. Pag binabalikan po sila ng worker nila, binibigyan nila ng bonus. Minsan nga may mga amo din na kapag hindi na umuwi yung worker nila, kapag itinuloy na lang niya yung 4 years, minsan binibigay na nila yung plane ticket, yung pangbayad sana sa plane ticket para magbakasyon siya. Ibinibigay na lang nila ng cash sa worker nila. May mga ibang amo din na hindi na nagbibigay ng bonus. Ang sa akin, binalikan ko itong mga amo ko, hindi ako nabigyan ng bonus. Pero nung unang balik ko sa kanila, bali yung pangalawang kontrata ko naman, dinagdagan naman yung sahod ko. Kaya, yun na lang yung inisip ko. Ang inisip ko na lang ang mahalaga yung pagtrato nila sa akin, tama yung pahinga ko, kahit pa paano nakakalabas din ako. Hindi naman talaga lahat masusunod ng mga amo natin, mga employer yung kontrata. At meron din po, nakasulat sa kontrata natin na yung employer natin, yung members of family ng employer natin na dapat itrato nila tayo ng may respeto at dignidad. Nakasulat po yun sa kontrata natin. Pero marami din naman mga employer na hindi sinusunod yan kasi nga, di ba, marami tayong nababalitaan sa social media na minamaltrato, sinasaktan, inaabuso ng ibang employer. Pero hindi naman lahat. May mga amo talaga na sumusunod naman sila dito tulad ng mga amo ko. Kahit papano, yung amo kong babae, kahit papano yung trato niya sa akin ay hindi katulong. Parang kapatid lang daw niya ako na babae. Yun yung turing niya sa akin. Dito rin po sa kontrata natin nakasulat na dapat tayo ang may hawak ng passport at ng ikama natin. Sa sitwasyon ko po, sa akin, yun nga sabi ko kanina na yung passport ko, yung mga amo ko ang may hawak, pero ako ang may hawak ng ikama ko. So, depende talaga yan sa mga amo. Pero nakasulat din sa kontrata natin na dapat tayong may hawak. Pero sa akin, hindi na yun issue. Kung sila yung may hawak ng passport ko, walang problema sa akin. So, iwan ko lang sa iba, sa iyo na mag-a-apply. Nasa sa iyo na yun. So, yun po yung opinion ko tungkol sa kontrata. Yung kontrata natin, kung nasusunod lang talaga ng mga employer, masaya sana lahat. Pero, syempre, hindi naman nila nasusunod. So, ito po yung laman ng kontrata natin. Maraming hindi rin sila sinusunod, yung mga employer. Kasi tayo, kapag nang ibang bansa tayo, basta basta sakto lang yung sahod natin, basta hindi lang tayo minamaltrato, basta nakakakain lang tayo ng tama, sapat na yun para sa atin eh. Di bali nang hindi nila masyadong sinusunod yung iba, tulad ng bonus, ng mga, kung ano pa yan, yung pag-provide nila ng mga kailangan natin. Di bali nang hindi nila masunod yun, basta ang mahalaga ba na itrato din nila tayo ng may respeto, di bali nang mapagod tayo, mapuyat, basta may tamang pahinga naman. Ang hirap lang din kapag nakatulong tayo kapag nag-abroad. Siyempre may kontrata nga na sinusunod pero minsan yung agency natin, yung embassy natin,
na kahit tumawag yung isang worker, nagreklamo, kumbaga, hindi naman sila agad-agad kumikilos, di ba? Kumikilos lang sila kung talagang kailangan ng i-rescue. So, kahit pa paano may kakulangan yung mga agency natin. So, ito po yung nakasulat sa kontrata. So, may karapatan po tayong magreklamo, magsumbong sa agency natin, sa embassy, kung sakaling hindi sinusunod ni employer yung sahod, yung rest day na 1 day in a week. Okay lang yung kung hindi na yun susunod. Basta masunod lang yung 8 hours na rest day every day. Yun lang yung mahalaga. Kasi nga, tayo dito, kayod kalabaw, kailangan talaga natin ng pahinga. So, yun po yung nakasulat sa kontrata sa mga first-timers. Sana nagkaroon kayo ng ideya kung ano ba talaga yung mga nakasulat sa kontrata. So, hanggang dito na lang po itong video ko. Sana nakatulong itong video ko sa iyo. And sana kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe. And thank you for watching. God bless.